Ang tiwala ay mahirap nang ibalik kapag ito ay nasira. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka, simple lang naman. Maging tapat ka, hindi mo kailangan magpaliwanag ng paulit-ulit. Sa negosyo man yan o sa buhay, ang tapat na tao, hindi na kailangan marami pang salita. Ang gawa ang siyang nagiging ebidensya. Masarap at payapa ang buhay kapag alam mo na ang taong kasama mo ay hindi ka niloloko. Yung tipong kahit iwan mo ang kaha mo at ang negosyo mo, kampante ka kasi alam mo na hindi ka niloloko. Pero kapag nalaman mong sinungaling pala siya, kahit simple lang, kahit gaano pa siya kagaling magpaliwanag, pagkatapos nun may duda ka pa rin sa bawat salita niya. Kumbaga kahit sa maliit na detalye, mapapansin mo pa rin na ang tiwala kapag nasira, hindi yan basta-basta naaayos. Mas mahirap pa yang buuin kaysa magpatakbo ka ng naluluging negosyo. Sa negosyo, pwede kang makabawi kapag nagkamali. Pero sa tiwala, kapag nawala, mahirap nang ibalik yan. At kung lalagyan mo ng presyo ang tiwala, kahit magbayad ka pa ng milyon, hindi mo kayang bilhin yan. Kasi ang tiwala, hindi yan produkto, hindi yan serbisyo. Yan ay reputasyon. At sa negosyo, reputasyon ang puhunan. Reputasyon ang pinakamahalaga. Kapag nasira yan, kahit ginto pa ang signage mo, wala na ring silbi. Naaalala ko pa nung nasa barbershop pa ako dati. Alam ko kung sino ang babalik na customer. Yung mga taong nagtiwala sa kamay ko. Hindi dahil sa bango ng pamada o lambot ng tuwalya. Kung hindi dahil alam nila na tapat ako sa serbisyo ko. Kaya kung gusto mong pagkatiwalaan ka, huwag kang manloko sa kahit kaninong tao, lalo na kung maliit na bagay. Kasi sa negosyo, ang maliit na kasinungalingan pwedeng maging dahilan ng iyong pagkatalo. At ito ang natutunan ko dito. Huwag mong lulukuhin ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Isang malaking kayamanan ang pagkatiwalaan ka. Kaya pakaingatan mo. Huwag mo itong sisirain dahil lamang sa isang kasinungalingan. Dahil katumbas ng pagkatao mo ang tiwala nila. Ang tiwala, parang buhok yan. Matagal palaguin, pero sa isang maling galaw, pwede yang makalbo. Kaya alagaan mo. Kasi kapag nawala yan, kahit gaano ka pa kagaling, mahirap nang makabawi. Ayos? Pagpalain tayo at gabayan pa tayo ng Diyos.